Hello po mga katropa, welcome po again sa Chef Angel Kitchen. For today's episode, gagawa po tayo ng isang remake recipe. Ito po ay nagawa ko na po sa aking YouTube channel, pero ito po ay na-copyright. So, napilitan pa akong tanggalin yung audio po ng ating video. Marami po nagre-request bakit walang sound, so kaya po gagawin po natin ulit. Okay, ito na po yung ating mga ingredients sa paggawa po ng sinigang na hipon. This is about 1 kg na tiger prawn, medium size, ang laki nito. So mas malaki, mas masarap. Ito naman yung mga gulay natin gagamitin. Sliced onion, sliced tomato. Gagamit tayo ng siling haba or siling pansigang. Talong, ginabad ko sa tubig para hindi siya mangitim after po natin ito na magayat. Okra, sitaw, kangkong. So siniprate po natin yung kanyang tangkay at yung kanyang dahon. So mas patigas po yung kanyang tangkay, so ito po munang iuuna nating ilagay sa sabaw before po natin ilagay itong ating dahon para hindi po siya ma-overcook. So gagamitin po tayo ng optional ingredients. This is shrimp broth cubes. Ito po ay tutulong para lalo pong sumarap yung ating sinigang na hipon, or tinatawag nilang additional flavor enhancer. Sa atin naman pampaasim, mga katropa, gagamit po tayo ng original na sinigang sampalok mix. So ito pong magbibigay ng asim sa ating sinigang na hipon. At gagamit tayo ng asin. And lastly, gagamitin po tayo ng about 5 to 6 cups na tubig para sa ating sinigang na hipon. So without further ado mga katropa, mag-start na po tayo. So mga katropa, first magsalang po tayo na about 5 to 6 cups na tubig. Ilagay na po natin yung ating sibuyas at kamatis. And then maglagay na po tayo ng kunting asin. So kunti lang po muna para kumapit lang po mamaya yung ating flavor enhancer sa ating hipon. So maglagay po tayo ng konting asin lang muna, okay? Takpan natin, hintayin natin na kumulo yung ating tubig. So mga katropa, after po na kumulo yung ating sabaw, so take time po kayo na ma-extract po ng tubig yung ating sibuyas at yung ating kamatis. Huwag nyo pong madaliin. Yung iba po kasi pag kumulo po, nilalagay na po nila kaagad yung mga main ingredients po nila. So purpose po yan, bakit natin pinapakulo ng medyo matagal para ma-extract po at lumabas po yung lasa ng kamatis at yung ating sibuyas. So yung susunod po na gagawin natin, ilagay na po natin yung ating hipon. So remember mga katropa, dapat hindi po ma-overcook yung ating hipon para hindi po siya maging lasang papel or maging papel po yung texture ng ating hipon. Kasi pag ito po ay nasobrahan o na-overcook, hindi po maganda ang lasa at texture. So ilagay na po natin dyan ng dahan-dahan. Okay. And then takpan po natin, pakuluin po natin. Pag nag-turn into pink na po yung kulay ng ating hipon, time na po yan para hanguin natin. And then, set aside po natin. So mga katropa, after po na mga ilang minuto, kumulo na po yung ating sabaw. Check po natin. So ayan na po. So pag ganyan pong kumulo na at medyo nag-pinkish na po yung ating hipon, tatanggalin na po natin, okay? Huwag na po natin siyang patagalin para hindi po siya ma-overcook. So ilagay po natin sa isang lagayan. Yan po mostly ang ginagawa ng mga restaurant po na style, okay? Kaya maganda po yung kanilang hipon, maganda pong presentation, hindi po kumukulubot ang balat at hindi po overcook, okay? So ito na po yung ating hipon. Set aside po natin ito. And then lutuin po natin yung ating mga gulay.
So sa pagluto ng gulay, as a rule of the thumb, kung ano po yung matigas, yun po muna ang unahin natin para hindi rin po ma-overcook yung ating gulay. First, ilagay po natin yung ating okra. So magbigay na po tayo ng about mga 30 seconds lang po na interval, okay? Para hindi po ma-overcook yung ating mga gulay. So again, pwede po kayo maglagay ng kahit ano pong gulay na inyo pong gusto. Pwede po kayo mag-add dito ng labanos, radish, or daikon. Okay? Isunod na po natin ating talong. Okay, ilagay na po natin dyan. Takpan po natin ulit. After about mga 20 seconds, ilagay na po natin yung susunod na gulay. So, yung sunod po natin na ilagay, after po ng ating talong, ilagay na po natin yung ating siling haba at yung ating sitaw. Okay. At isunod na rin po natin yung ating kangkong. So, unahin po natin yung kanyang tangkay. As I said before na ito po ay medyo matigas. So, unahin po natin yan. Takpan po natin na kumulo lang po ng konti. So after mga 20 seconds ulit, tingnan natin. Ilagay na po natin yung ating pampaasim, sinigang sampalok mix. So Nor, baka naman. Ilagay na po natin. And then ito po yung ating tikman para makapag-adjust po tayo ng seasoning natin. If ever po na matabang or maalat, pag maalat, so of course, dagdagan natin ng tubig. So tikman natin. Perfect. So okay na po. Lastly, ilagay na po natin yung ating kangkong, pinakadahon niya. Okay? Kangkong leaves. After po na masubmerge po natin yung kanyang dahon, pwede na po natin patayin yung ating sabaw para hindi po ma-overcook yung ating dahon. Okay, that's it mga katropa. Tapos na po yung ating sinigang na hipon. Ito po ay remake po na recipe. Kasi as I said before, yung una po natin ginawa ay naka-copyright, so tinanggal po natin yung audio. So sa mga nagre-request again, ito na po yung inyong request, yung ating sinigang na hipon. So patayin na po natin and then takpan po natin. Maluluto na po yung nilagay nating dahon. Again, ito po si Chef Angel nagsasabi sa inyo, mag-ingat po kayo palagi and God bless!